Minsan ba meron sa inyo, sa mga grupo ninyo, na nakinabang dun sa mga development projects ninyo? Listen to the ones who may need divorce. Militarization, unfortunately, is still happening in Mindanao. If reforestation is only to be done by government, hindi natin matatapos ito. Mas pinalawak na talakayan, mas masusing paghihimay, sa may init na usapin at mga isyong panlipunan. Imbestigahan niya ako. Set a date. I invoke my right to remain silent. Definitely, hindi pa ako spy. Samahan niyo ako tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Mula 35% ay ibinaba sa 15% ang taripa ng imported rice sa ilalim ng Executive Order No. 62. Nasa 20% at tinatayang nasa 7 o 7 pesos ang inaasahang maibabawas nito sa kada kilo ng bigas sa mga pamilihan. Ngunit hanggang sa ngayon, bumaba na ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Naibaba na rin ang taripa. Bumagal na rin ang inflation rate at hindi pa rin daman ng mga mamimili ang bawas presyo sa isa sa mga pangunahing produkto sa bansa. Kaya naman, inusisa ng komite sa Kamara ang tila sa buhatan umano sa industriya ng bigas. At para pakinggan ang panig ng mga retailers sa usaping ito, makakapanayan po natin ngayong tanghali si Mr. Orly Manuntag, tagapagsalita ng Grains Retailers Confederation of the Philippines. Sir Orly, magandang tanghali po at welcome po sa ating programa. Yes, magandang tanghali rin po sa inyo po lahat ng mga tagapakinig po. Sir, kayo po yung kumakatawan ngayon sa mga retailers. Pero bago po natin pag-usapan itong issue na kinakaharap ng iba't ibang entity dito sa industriya ng bigas, lalo na po ngayon na yung nangyayari ay parang nagtuturoan yung bawat panig. Bago po tayo dumako dyan, ano po ba yung pagkakaiba ninyong mga retailers sa mga importers, sa mga wholesalers, sa mga traders? Paano po yung dynamic sa buong sistema nito? Simulan po natin yung sa mga magsasaka. Galing po sa kanila yung bigas. At from there, sana po na ipapasa bago po dumating sa inyo? Yes, yung supply and value chain natin from sa seed growers, meron pa tayong seed growers yung nag-aasikaso o nagtatanim para magkaroon tayo ng binhi. After nyan, ibebenta yan sa mga magsasaka natin. So itatanim ng mga farmers natin. And then pagkatanim nila, usually mga 22 days yan, bago nila ma-transfer mula doon sa kanilang seedlings, bago siya ma-itanim doon sa kanilang palayan mismo. So itatanim to ng mga ating mga magsasaka. After that, mag-aantay tayo ng mga 90 to 100 days, o minsan may 105 days pa. Pagka-harvest naman ito, ibebenta naman ito sa dalawang uri na mamimili doon sa probinsya. Yung isa po ay mga pallet trader, yung isa naman po mga rice millers. So after na po niyan, nasa pallet trader na po at saka millers, gigilingin naman po nila yan at ibebenta po sa mga wholesalers mula po sa rice mill. After po naman sa rice mill, dadalhin po naman nila yan sa mga kanilang mga wholesalers at ibebenta naman ng mga wholesalers po sa ating mga retailers po sa mga palengke. So yun, doon naman pong pumapasok po ang importers. Doon naman po sa pagitan ng rice millers po at saka ng mga wholesalers. Nagbebenta rin po kasi sila sa mga rice millers. Nagbebenta rin po ang importers sa mga wholesalers. Minsan may nagbebenta rin sila paminsan-minsan sa mga retailers. May mga malaki retailers tayo. So yun yung dynamic yung sinasabi natin supply and value chain. So sa mga retailers naman, ito yung mga nagbebenta po sa palengke. Nung panahon po nung hindi pa po tayo nag-open trade, dyan po aktibo yung Greco dahil mula po 1980, katuwang na po ng National Food Authority po ang Grecon sa pagbebenta po ng bigas sa mga bawat merkado. Kaya po nakita natin doon, may mga aktibo tayo mga bigasang bayan ng mga panahon po na yan, ng mga ilang administrasyon ang nakalipas. So marami po tayong mga bigasang bayan. So majority po yan, mga Grecon members po mula sa NCR, Luzon, and Visayas, and Mindanao po. So ngayon nung nagkaroon po tayo ng open trade, nawala na po sa mandato ng NFA ang magbenta po ng NFA rice sa mga retailers. So hanggang sa kasalukuyan po, ang mga retailers po natin ay kanya-kanya na lang pong kuha sa mga wholesalers po ngayon, sa mga probinsya. O dito po sa NCR, madalas po, dyan po sa karating po natin sa Luzon, ang Nueva Ecija,
ang Bulacan at iba pa pong parte po dyan sa Pangasinan. So yung pong ikot po na ating pong supply and value chain po. Alright. Nabanggit niyo po kanina no, yung open trade at saka yung NFA. Hingin ko po yung opinion niyo dyan mamaya. Pero pag-usapan po muna natin itong mga retailer. Ano po ba yung mga isinasaalang-alang ninyo sa pagtatakda ng presyo? Ano po yung proseso sa presyuhan kapag isa kang retailer? Sa mga retailers po, kadalasan, kumukuha po ito sa mga dealers o sa mga sub-dealers. Halimbawa po, ang kuha po nila ay 38 pesos per kilo. Ibebenta po nila ito ng 42 pesos o 43 pesos po. So ganun po yung bentahan po ng mga retailers. So tumutubo po yung mga retailers na mga 4 to 5 pesos po kada kilo. So ibig sabihin po niyan, kung 4 pesos o 5 pesos, nasa mga 8 to 10% po ang tubo ng mga retailers po. Pero po, ang ano po natin dito, hindi naman po nagbebenta ang mga retailers ng libo-libong bigas. Usually po, ang mga retailers po ay nagbebenta po sila na mga 10 to 20 bags lang po yan ang kanilang nagbebenta. Minsan nga po, wala pa. And then, syempre po, may mga gastos po sila na kailangan po na bayaran po ng mga retailers. Kami po, nagbabayad po kami ng pwesto. Usually, ang mga pwestong binabayaran po, 20,000 po per month. So lahat, daan kukunin po ng retailer yan. So nakikita po namin, and fair and justified po, yung 4 to 5 pesos po na kita ng mga retailers po bawat sako. Ito po ay gross. Magbabayad po sila ng mayor's permit at saka sa BIR po. At saka sa mga tao po nila. May mga overhead pa po. Alright. So ulitin ko lang po, may mga binabayaran po kayong tao, pwesto, at saka iba pang mga fees na kasama dito sa mga kinikita nyo na 8 to 10% na kita. Yan po ang mga sitwasyon ng ating mga retailers sa bansa. Balik tayo, Sir Orly, sa sistema po na dinadaanan ng pagpepresyo, katulad nga po nung supply value chain na nabanggit nyo kanina. Labas po ba kayo dito sa kung ano yung dinadaanan? Hanggat ang direct communication lang po na meron kayo ay sa dealer ninyo? Ang mga retailers po, ganun po yung dynamic. Bumibili po sila sa mga dealer po. Minsan po, ito po kasi yung Bulacan, pinakamalapit naman po sa Manila. May mga retailers din po tayo dyan, may mga maliliit na truck na bumipick up din naman po dyan. So yun naman po yung the usual po na trading na nagaganap po sa kasalukuyan. So hindi na po kayang pumick up ng mga retailers po sa malalayo, gaya ng Isabela, Pangasinan. So yung pinaka-nearest lang sa Metro Manila. So kung ano po yung dinidikta ng presyo po sa merkado, yun po yung bibilin din po ng mga retailers po natin. At ibebenta po nila sa kanilang retail outlets po. Alright, so galing lang po sa dealer na pinakamalapit, tapos yun na po yung nagtatakda ng presyo kung ano yung nilalabas ninyo sa mga pamilihan. Tama po ba? Yes po, tama po kayo. Ayan. Sir Orly, DA na po yung nagsabi, bagamat kailangan pa raw pong suriin. But the figures show na may manipulasyon ngayon sa presyo na nangyayari. Pero hindi pa nila matukoy kung ano yung sistema o modus na umiiral dito. Sa inyo pong palagay, naniniwala po ba kayo na meron talagang sabuatan o sabuatan somewhere along the system na nabanggit ninyo na meron talagang nagmamanipula? Sa ngayon, hindi ko yan masabi. Pero nakita kasi namin sa record kung bakit hindi masyado nababa ang presyo ng imported na bigas, bagamat binaba ang taripa from 35% to 15%. So, ang kwentada namin dyan, nasa mga 5 to 6 pesos ang ibababa dapat. Yung nakita naman namin sa record ng Bureau of Land Industry, yung mga pumapasok pala dito ng bigas, mula January hanggang sa kasalukuyan po na December, nasa mga 4.2 million metric tons sa kasalukuyan po. Nakita po namin dito, 74% po pala ay premium rice. Ibig sabihin po, mahal po pala yung nabibili ng mga importer natin na inaangkat po nila, mga premium, mga 5% po, mga whole grain. Only mga 10% lang po mahigit yung mga well-made. At nasa mga 4% lang po yung mga brokens. So pag tinignan po natin yung latag po nito, sa kabuuan po, nasa mga 10% lang po, hahatiin niyo po yan mula January hanggang December. So manipis po yung quantity o volume na naipapasok po ng mga well-made at ang mga regular rice po. Yung masasabi po natin mga broken. Kaya hindi po natin siguro ito masyadong maramdaman po sa
merkado. Kaya nga po, isa yan po yun sa dapat po siguro na makita ng ating gobyerno. Mula po kasi nung in-open trade po natin ito, hindi na po nagkaroon ng regulasyon para po ano po ba dapat na import, gaano po ba karami o ilang porsyento po ba sa variety. So meron po kasing ginawa na yung pag-open trade na natin, yung Republic Act 11203, ngayon nga po na is kakatapos lang po yata na amendahan, hindi pa namin po nababasa, binigyan po natin ng laya ang mga importers kung ano ang kanilang i-import po mula sa iba't ibang mga bansa na nagbebenta po ng bigas sa kasalukuyan. So nakita namin, malaki ang porsyento po ay mga premium rice. Ito yung mga 5% po na whole grain. Mataas po ang presyo niya. Kaya kung papatungan pa po ito ng importer, papatungan pa po ito ng wholesaler, at papatungan pa po ng retailer ng 45 pesos, medyo mataas mo talaga ang presyo sa merkado. Alright. Pag-usapan natin, sir, no, yung pagbato sa inyo sa mga retailers ng pagdududa at saka yung sisi na rin po. According to the Bureau of Customs, yung mga landed cost ng bawat kilo ay 33 pesos. Tas ipapasa sa mga wholesaler na may patong din kaunti. Sa mga dealer, maglalaro din yung presyo. Pero pagdating sa mga retailer o sa mga nakita natin sa pamilihan, ito nga yung sinisipat ng Kongreso. Pumapalo daw po sa 50 pesos and we can see this talaga sa mga palengke. Pero pwede po ba nating linawin, katulad nung nabanggit nyo kanina, yun na yung presyo na to, na yung 33 pesos na landed cost, hindi po ito yung average presyo. Isa lang po itong variety ng bigas. Tama po ba? Tama po. Yun pa nga po hindi po nailinaw. Yung pong landed cost po na 33 pesos, anong klase po ba siyang bigas? Ito po ba ay broken? Ito po ba ay well-milled? Ito po ba ay full grain? Kasi po, mas mahirap natin siyang bigyan po ng pag-aanalisa kung hindi natin nakita kung anong variety po ito. Siguro po, maitanong po natin sa Bureau of Customs, ano ba ang variety pong 33 pesos na landed cost. Mula po dito, makita po natin ng maganda at maayos na kwentada, bakit mula sa 33 pesos, baka po ito ay broken. Ang broken po kasi nabebenta po sa market ngayon, nasa 40 pesos po. Marami po tayong nakita po ngayon broken at 40 pesos. Kung ito ay 33 pesos broken, malamang ito po nakita natin sa merkado. Pero kung ito naman po ay well-milled rice, mas mataas po siya ng konti. Kung ito naman po ay premium rice, medyo mahal din po siya ng konti. Noong nakaraan po sa Congress, meron po tayo narinig po doon na ang bentahan daw po nila ng mga premium rice is nasa mga 180 sa 25 kilos eh. So nasa mga 44 pesos po yun, parang ganon. So kung 44 pesos yan o 43.60 to be exact sa 1180, nakikita po namin talagang mahal po yung magiging bigas po. Kung 1180 po, 1180 po, ito po meron akong calculator dito. 1180 po ang sinasabi ko po nung doon na presyo, divide po natin sa 25 pesos. 47 pesos na po ito kung 1180. Papatong pa po ang wholesaler at ang mga retailer. So makikita natin, 50 pesos po. Medyo hindi po nagtutugma doon sa sinasabi po ng Bureau of Customs. Kaya maganda po itong makita, ito po bang 33 pesos ay 100% broken. Ito naman pong alam ko na binibenta po ng 1180, alam ko po ito naman po ay full grain. Maganda klase, ito pa ngayon mamahal. So, dun po, dapat malinaw po sa atin yon. And then sinabi naman po doon sa parang report, initial po naman po ni Congressman Salceda, alam ko siya po yung head ng committee ng Quinta Quadcom, is nasa 7% daw yung, sa kanila po galing to ma'am, hindi po sa amin. 7% daw yung nagiging markup ng mga importer, 12% daw doon sa wholesaler, at 13% daw doon sa retailer. So yung 7% tsaka 12%, pag inad mo, 19%. Di hamak na malaki po yan doon sa retailers na sinasabi nila sa report na 13%. Kaya dapat magkaroon to ng malinaw po na pag-uusap. Totoo ba na ito ay 19% sa panig po ng importer at saka ng wholesaler at 13% po ba sa mga retailer? Kasi madali pong puntahan ng mga retailer. Tanungin natin sa kanila saan sila kumukuha. Tanungin natin magkano ang kanilang kuha. Meron naman po siguro mga resibo, mga samahan natin mga retailer po. So madali po natin ito makita at malaman saan nagkakaroon po ng gap. So tingin ko it's a right time
it's a good opportunity po na mag-usap-usap po talaga through DA, ipatawag ang retailers, ipatawag ang wholesalers, ipatawag ang importers, nang sa ganon magkaalaman po talaga saan nagkakaroon po ng gap. Sir, linawin ko lang po, may magkakataon na yung mga landed costs, mas mataas pa sa kine-claim ng Bureau of Customs na 33 kasi iba-iba nga po yung variety. And you've talked about the variety of Yes. rice. Sir, may nagsasabi rin po, sinabi nyo na rin kanina, na madalas ang ini-import ng mga top importers natin ay mga premium na bigas. Bakit po kaya yun yung mga kinukuha nila at hindi yung mga mababang klase na pwedeng ibenta ng mas mura sa ating mga kababayan? Bakit po sila bakit po mas pinipili nila na premium rice yung bilhin? Mas kikita po ba sila sa pagbili ng mga premium rice? Sa tingin ko, ganun po siguro yung nangyayari kasi hindi ka naman po mag-i-import o mag-i-initiate na mag-import na wala ka naman buyer po dito sa market po natin. So siguro po, ngayon po makikita natin yung preference po ng mga mamimili, baka po mas gusto na po talaga yung mga whole grain na bigas. Pero syempre, hindi natin pwedeng ipag-isang bahala yung mga marginalized na Pilipino na kasamahan po natin na naghahanap talaga ng mura. So yun po yung nakikita po ngayon sa kasalukuyan. Kaya nga po, nakinagulat din nga po kami na 74% po pala ng ini-import puro mga mamahali na bigas. So yun po siguro yung dapat na mapagtuunan at makita po din ng Kongreso para bago tayo magbigay ng sisi. Kasi syempre, kawawa naman yung mga retailer. Yun naman po yung hanap buhay nila for the longest period of time. Sila yung mga nagbibenta sa mga consumers natin sa bawat merkado. Parang pag may mga ganitong problema, di lagi nasisisi dahil hindi raw nagbababa ang mga retailers. So dapat makita natin, pa-backward. So magkaroon tayo ng backward integration from retailer, magkano kuha niya sa wholesaler, magkano kuha niya ngayon sa importer. Nasa ganun, makita natin by percentage, magkano talaga yung real markup ng mga nasa loob ng supply and value chain natin. Alright, sir, nabanggit niyo po kanina na may mga hindi nagtatali na datos na galing sa mga iba't ibang ahensya natin. Pero kayo pong mga retailers, meron po ba kang nadidisclose po ba sa inyo yung mga dinadaanan na sa bawat bahagi po ng supply value chain na binabanggit nyo? Nadidisclose po ba sa inyo kung magkano yung napapatong kapag dumaan sa wholesaler, kapag dumaan sa dealer, o talagang binebenta lang sa inyo, hindi po napapakita, hindi po documented yung mga bagay na ito, hindi nyo po nakikita kung saan nangyayari yung patong? Siyempre, pagka yung mga wholesaler nagbenta sa retailer, halimbawa ng 1,900, that is 38 pesos, so yun ang nakaresibo, 1,900. Pag kinonvert mo yung 1,900 sa 50 kilos, that is 38 pesos. So papatungan ng retailer yan ng 5 pesos, 4 pesos to 5 pesos. So minsan, nagkasabi yung mga wholesalers at saka yung mga importers na rin nakakausap din naman natin na ganito lang ang patong namin dyan, maliit lang din, 2 piso, depende sa volume, parang ganun po yung narinig natin. Siyempre, alam naman natin yung volume pagka importer ka, malaki yung volume na binibenta mo. Pag wholesaler ka, ito rin yung volume na binibenta mo. Pero sa mga retailers natin, hindi yung bumibenta ng libo-libo sa araw. Pinakamaraming benta niyan siguro, mga 20, 30. Sa retail, baka nga 10. Sa mga probinsya, maraming tumatawag sa akin ng mga kasama namin. Ang benta lang nila, halos malakas na yung 10 kaban. 10 sapo sa isang araw sa retail nila. So kung tumutubo sila ng 4 pesos, magkano lang ang kanilang kikitain? Magbabayad pa sila ng pwesto. So nakikita ko talaga, dapat mag-usap. Yung nakikita ko dyan na solusyon. Kasi mula nung nag-open trade tayo, wala nang ahensya ng gobyerno yung talagang tumitingin ano ba nangyayari, magkano ba yung presyuhan ngayon, at hindi na po natin din nakikita kasi para ngayon nag-open trade, kahit sino pwede magtinda ng bigas, kahit saan pwede magtinda yung bigas. So nawala na yung dati nating kalakaran sa rice retailing industry. Yun nga po, dapat mag-usap yung iba't ibang ahensya at dapat ini-include nila yung bawat aspeto or entity doon sa supply value chain. Sir Orly, nandun po kayo sa hearing ng Quinta Committee. Narinig niyo po yung mga depensa at paliwanag ng mga inimbitahang top importers sa bansa. Ano po yung mga hindi malinaw sa inyo na nakita o narinig ninyo na mga gaps sa mga depensa nila?
Yun nga, una yung presyo. Kasi may narinig tayo dong 33 pesos na binibenta naman daw ng 36 pesos. Yung iba naman daw nagbebenta ng 41 pesos. Benta daw nila sa wholesaler. Yung iba naman nagbebenta nga ng 118. Kasi 1180 pag kinumpit natin. 1180 divide 25 47.20 ang isang kilo. So, selling price pa lang nila yan. So, magkano pa sa wholesaler, magkano pa sa retailer. So, yun yung mga nakikita ko doon na presyo na hindi malinaw. Kung ano bang klaseng bigas yun? Yun ba ay 5%? Yun ba ay 15% broken? Ito ba ay 25%? Ito ba ay broken? So, ito yung mga variety kasi na naka-harmonize sa ating customs. Ito yung 4 na variety na to. 5% full grain, 15%, 25% broken, and then 100% broken. So dapat malinaw yun, yung 4 na variety na to, magkano yung kuha ng importer, magkano mo binenta sa wholesaler, magkano binenta ng wholesaler sa retailers. And then syempre nakita din naman namin doon yung volume na pinapasok nila doon sa mga top importers natin, talagang medyo malalaki po yun. So sabihin natin, yung 4.2 na million na pumasok ngayon compared natin last year, ang last year natin is nasa 3.8 something million metric tons yung pumasok. So, mas malaki po yung ngayon. Ito ba ay dulot ng bumababa ang taripa or kaya sila nagpasok or ano po ba yung nangyari behind this? Alright. Marami pong mga hindi malinaw na figures na narinig kayo, pero inaasahan po natin na maging malinaw yan sa paggapang nitong kaso or itong investigasyon. Let's talk about you as a retailer. Sir, nabanggit niyo po kanina na mga 4 to 5 pesos yung mga dinadagdag ninyo dun sa mga mula sa natatanggap ninyo. Sustainable po ba ito para sa mga retailers? At magkano po yung kinakita nyo sa arawan? Yung malinis na kita po na kada kilo or kada sako ng bigas sa isang araw? Kasi pagka nagbebenta ka ng bigas, kung 4 pesos ang isang kilo, multiply mo yan sa 50, so meron kang 200. So kung nakabenta ka halimbawa ng 10 sako, meron kang 2,000 sa isang araw. Sa isang araw, magbayad ka ng tao mo. Kung 2 yung tao mo, ibabayad ka pa rin ng pwesto. So ang pwesto mo, kung 20,000 yan, nasa 680 or 700 yan per day. Plus yung tao mong 2, plus kakain pa rin kayo. So, tingin natin, ang kinikita ng mga retailer is halos nasa mga 20,000 per month. Malaki na yung 30,000. So, depende to sa volume ng nabebenta niya. Hindi naman kasi yan pantay-pantay. Pag nag-harvest time, maliit lang ang nabebenta ng mga retailer kasi dagsa ang bigas. Pagka naman wala masyadong bigas sa dumarating, kasi sabi natin, lean man season, nakakabawi naman yung mga retailer sa kanilang kita. So, lumalaki naman ito. Lalo na ngayon magpapasko, maraming mga orders. Alright. So, masasabi niyo po na sapat lang yung kinikita sa overall cost kung maglalaro sa 4 to 5 yung pinapatong ninyo sa mga bigas na nakukuha nyo mula sa mga dealers ninyo? Tama po. Sir, saan po kaya nagkulang yung monitoring? Bakit po may nakakalusot? Kung meron nga man isang entity dito sa value chain na to na nakikinabang dun sa mga lower tariff. Kasi almost 4 months na po simula nung ipinatupad itong lower tariff from 35 to 15%. Simula nung binaba ito. Bakit po nakakalusot to? 4 na buwan na, hindi pa rin natin nakikita yung paggalaw. Saan po kaya nagkukulang sa monitoring part? Ang nakikita ko dito kasi nung July 5 yata binaba yung taripa from 35 to 15. Marami pang stock yung mga importers sa natin dito. So syempre kung mataas sila nabilihan sa 35%, tapos biglang binaba yung taripa, so tatamaan talaga sila. So isang ginawa siguro ng mga importers dyan sa nakikita ko, yung pinaka-basic is mag-averaging ka. Bibili ka ng mura dahil binaba ng 15% at yung inamang nabayaran mo sa 35%, i-average mo. So bago mo maubos siguro, baka i-take siya ng mga 2 buwan. So, yun ang nakikita ko dyan. At syempre, yung mga wala naman na stock at nakapagparating, mababa yung cost niya. Diba? Mas mananalo siya doon sa mga
merong lumang stock at nagparating ng bagong stock, ina-average niya ngayon. So, yun yung nakita ko. At isa pa, yun na nga, ang sinasabi natin, yung nagre-regulate. Kasi, magkano ba yung presyo ngayon sa itong linggo na to? Dapat merong lingguhang presyo o merong buwano na presyo na para nakikita rin, and even siguro ang DTI, makikita din nila, ma-check din nila kung meron bang profiteering na nagaganap sa kanay ng mga retailers. Kasi ang mga retailers ang naka ano sa mga palengke, sila ang mga nasa mga consumers natin eh. Hindi naman natin pwedeng sabihin na yung sa supermarket is another ano yun. Although retail sila, is another sales channel kasi bumibili naman sa supermarket, iba talaga ang presyo kasi alam naman natin yung area na pupuntahan nila. Pero yung mga palengke talaga, talipapa, mga major markets, minor markets, dito mo talaga makikita yung presyo talaga ng mga bigas na talaga yung presyo sa kasalukuyan base sa kanilang bili, sa kanilang mga wholesalers. So nakita ko yung pagre-regulate, napaka-importante nun. Lalo na yung mga sako natin na ginagamit, yung coding natin. Dati may coding eh. Pagka mga regular milk at saka well milk, ang coding ng tag is white. At pagka naman magandang klase naman, nasa premium naman, dilaw. Pagka naman mga fancy rice, yung mga special rice, kulay blue. So ngayon wala ka na makikita halos ganon. Ang mga nakalagay na doon sa tag price eh, kung ano yung sako na ginagamit nila, yun na yung nakalagay doon, medyo magulo. So tingin ko, isa rin sa dapat na makita ng DA o anumang ahensya ng gobyerno ang dapat na mga siwa sa panahon ngayon para ma-regulate natin, maiayos natin, magkaroon ng traceability mula doon sa source sa pinanggalingan. Ito ba ay local? Ito ba ay imported? So paano natin siya ilalabas sa market na hindi nalilito yung ating mga mamimili? Na ang binibili ba nila ay local rice, ang binibili ba nila ay imported rice? So those were the factors siguro na pwede rin na i-consider ng ating mga nasa mga namumuno natin sa gobyerno sa kasalukuyan. You've mentioned largely about regulation there, sir. Now that we're talking about policies, may epekto po ba yung pagiging open trade natin dito? Sa tingin niyo po ba kailangan may regulasyon na may apply? Ano na lang po yung opinion niyo bilang katawan ng mga retailers sa pagbabalik sa regulatory power sa NFA? Nabanggit niyo na po to kanina. Yes, una sa ngayon kami na maibalik ang regulatory power ng NFA. Kung NFA man yan o anong ahensya ng gobyerno kasi sa mandate ngayon ng NFA, wala sa kanila yung ganun eh. Hindi ko lang alam to sa bago na amendahan na RPA, hindi pa namin nababasa. Pero yung dati is ang kanilang mandate ay nabawasan. So buffer stocking na lang sila in terms of calamity. So nakita namin dito, saan dadalhin ng NFA yung bigas nila pag nag-aging to ng 3 months and more. So, paano iikot din ng NFA? Parang ganyan. Baka mabulukan sila ng bigas, paano dadalhin yan? Kung wala namang calamity at lumagpas na yung 3 months. So, isa yan sa nakikita namin na yung paano i-dispose din ng NFA yung kanilang mga bigas. Siyempre, malaking pera po yan. At imbis na yun ay masira o mabulok o kung saan po, dapat mapakinabangan ng taong bayan. Kasi alam naman natin, galing din naman po yun sa taong bayan na buwis, ang pinambili rin naman po ng NFA. So isa po isa nakikita po namin na pwede po natin na makita rin po dyan. Pangalawa po, siguro it's time na maayos natin ito ulit, masilip natin. Ano ba yung talagang dapat gawin natin na regulation? Kasi kami naniniwala kung wala tayong sinusundan, kanya-kanya nga talaga. Kagaya ngayon, di ba? Nag-import tayo o open trade tayo, hindi natin nakita, akala natin ng in-open trade natin, tapos na ang istorya. Bababa na yung presyo ng bigas kasi marami. Hindi naman pala kasi ang presyo ng bigas sa world market ay nakatali sa supply and demand ng mga bansang nagdadala o nagsusupply. Nakaraang taon, yung July 20, 2023, nagsarado ang India. So nataranta yung buong rice industry sa buong mundo. Kasi 40% pala ng supply sa buong daigdig galing sa India. So nagkaroon ng disruption ng supply and demand. So sino nakinabang? Yung mga bansa na nagbebenta, ang Vietnam number 1, ang Thailand, ang Myanmar, ang Pakistan.
Kasi doon tayo kumukuha ng mga imported na bigas. So nagtaas na yun ang presyo sa pandaigdigan. Naka-apekto ngayon sa atin. Mula doon sa 500 plus, umabot sila ng 700 plus per ton US dollars. Napakalaki po niyan. So yun yung isang factor na nakita din natin. Nung nag-open trade tayo, nakatali tayo sa presyo sa world market. Pag tumaas ang presyo, tataas ang presyo dito. Pag bumaba ang presyo doon, mababa din ang presyo. Pero nakikita namin, mas madalas yung pagtaas kaysa doon sa pagbaba. At sa pagpasok naman dito sa atin, yun isa natin doon makita na magkano ba talaga na presyo sa world market, magkano binibili ng mga importers ito, at magkano ba dapat nila ipasa, magkano ba dapat ibenta din nila sa wholesaler, magkano din ba dapat ibenta ng wholesaler sa mga retailer. Nang sa ganun, maramdaman natin. Ako kasi pag tinanong mo ko dyan, ang suggestion ko, 2 pesos sa importer, 2 pesos sa wholesaler, 4 to 5 pesos naman sa retailer. So madalit salita, nasa 8 to 9 pesos. Kung nag-landed cost ka halimbawa ng 33 pesos, dapat plus 9 pesos, meron kang 42 sa market ng broken, kung broken yung pinag-uusapan. Kung namang whole grain yan, let's say sabihin natin 40 pesos ang landed cost, dapat plus 9 pesos, meron tayong 49 pesos sa market. So parang simplified lang, yung hindi ko sinasabing ito yung gawin. Kumbaga, sinisimplified ko lang na ito yung pwede natin pamantayan para maiwasan yung profiteering, maiwasan yung ibang mga, alam ko, wala kasing holding eh. Kasi hindi mo pwedeng sabihin holding yan kung nag-open trade ka. Ang holding kasi na nagaganap lang kung ikaw ay hindi naka-open trade. Malamang magkaroon ng holding. Kasi ang bigas natin is nabubulok. 2 to 3 months lang po pag di mo yan binenta, lugi ka na. Kasi magkakabukbuk po yan, i-reprocess mo yan, magkano gastos mo. Lahat, everything. Meron kang bayad sa bodega, tao, manpower, labor, transport, logistic. Ang laki po na madadagdag sa'yo. Kaya nakikita ko ngayon, wala pong holding. Siguro po, ito nga po yung nangyayari, mataas ang presyo sa world market, kaya ang ini-import din naman natin ay mataas din pala ang presyo dahil nga po ay premium rice, 74%. So nakita natin, hindi masyadong umepekto sa baba, sa merkado. So isa to dapat sa tuunan din ng pansin po ng ating gobyerno. Alright, sir. If I'm just gonna summarize that, pabor po kayo na magkaroon ng regulasyon, regardless if it's NFA or other agencies, na may magkaroon ng regulasyon at magtatakda ng mga patong ng presyo. At yun nga po yung isa sa mga pinakamahalagang dapat masilip na dapat merong nagtatakda. And that's on the side of the retailers. Sir, let's talk about naman po yung mga hakbang ng gobyerno para sa mga consumer, no? Yung sa pagbubukas po ng Rice for All program ng Kadiwa sa mga malalaking palengke. This will increase the competition in the marketplaces. Ano po yung nagiging epekto nito para sa mga retailers? Una, tama yung programa ng DA na magkaroon tayo ng Kadiwa sa loob ng mga palengke dati, nasa labas eh. And then tama din na paramihin ito para merong mabili mga kababayan natin. Ang amin naman doon is kung magtitinda sila sa loob ng palengke at magkakaroon ng direct competition naman sa mga kasamahan nating retailers, tingin ko magkakaroon ng merong kikita, merong malulugi. So para magkaroon ng win-win solution, ito yung maganda. Andiyan naman ang DA, tumutulong naman sila sa atin, sa kababayan natin. Why not pagtindahin din nila ang mga retailers? Kung nagbabenta sila ng 40, pagtindahin natin ang mga retailers kung saan palengke yan. Hikayatin natin sila para lahat ng retailers sa loob ng market, merong 40 pesos. Di ba? Mas masaya yung ganon. So, bahala na mamimili kung saan nila gustong bumili. So, yun nakikita ko itong solusyon. Maganda yung programa na yan. Saludo kami dyan. Pero ang amin na lang, pagtindahin din natin yung mga retailers natin ng parehong presyo. Ngayon, kung saan kukuha, yun yung isa siguro sa sinasamo namin sa DA, natulungan ng mga retailers natin. Pagharapin ng mga source, kung yun ay local, kung ito naman ay imported, o kaya kung meron tayong mga wholesalers na gustong tumulong din. So siguro it's time, yung supply and value chain, magkaroon ng pagkakaisa para sa kagustuhan natin na magkaroon ng mababang bigas, maging accessible ito, maging affordable at available sa lahat po.
Kumbaga, sir, may fair competition po, no? Pero sinabi po ng DA mismo na pwede daw pong magbenta yung mga retailers. Ang tanong ko po, nakipag-usap na po ba yung DA? May sistema na po ba na inilabas sila dito sa pag-aalaw nga po ng mga retailers na magbenta rin nung ganun ka babang presyo ng bigas? Nakapagpatawag sila last time na kita ko yun sa news, pero hindi po kami kasama doon. Siguro baka po this time kung magpapatawag sila, sabi narinig namin na magkakaroon naman daw ng another meeting. Maganda po yun para magkaharap-harap, mapag-usapan po ito, yung nakikita nating gap, maayos po natin. Sir, yung sa buwatan po na sinasabi ng mga kongresista, talagang pasok na pasok yan doon sa pinag-uusapan natin na sistema o yung supply value chain na binabanggit nyo nga po. Kung isasaayos po natin itong value chain o itong linya na to, kung saan nagmumula yung pagpapatong, ano yung mas pabor sa inyo, Sir Orly, at saka sa mga consumer na rin, ano yung mas pabor sa inyo na dapat tanggalin dun sa supply value chain? Sino ba yung mga dapat manatili dun sa linya na yon? Para po sa inyo at para sa mga consumer, alin sa tingin nyo yung mas pabor? Sa tingin ko kasi yung reasonable na markup o margin, yun ang mas nakikita natin dyan. Kasi kung aalisin naman natin yung supply and value chain, tingin ko mayroong mawawala ng hanap buhay along the way. Siguro dapat nga makita lang natin at ma-regulate para maging patas naman para sa lahat. Kasi may importer tayo. Magkano ba yung enough nakita niya base sa kanyang pinaparating na landed costs? Magkano ba yung dapat din nakita ni wholesalers? At magkano ba yung dapat? Ako kasi pag tinanong niyo po kami, masaya po kami doon sa 45 pesos na kita dito sa mga bigas na binibenta po natin. Kasi po kung may aalisin po tayo dyan, aalisin mo halimbawa yung nasa gitna, importer at saka retailer, hindi naman po magkakaigi. Kasi po, hindi naman po kaya i-deliver ng importer sa palengke yung mga container at malalaking truck. Di po ba? So, papasok po talaga at hindi natin maaalis talaga yung mga wholesaler na kaya mag-deliver ng mga 100 sacks, 50 sacks, sa mga palengke po na kaya kailangan at kaya lang bilbilin ng mga retailers po natin. So papasok pa rin po dito yung issue ng kakulangan natin ng mga facilities at saka kakulangan natin ng mga transportation. Tama po ba? Yes po naman. Kasi syempre kung gusto natin lahat, ako kasi mas nakikita ko, ang maganda ko talagang bentahan natin ng meron yung palengke. Kasi doon naman pumupunta yung mga kababayan po natin sa mga talipapa. So kung nagbebenta po halimbawa yung kadiwa ng 40 sa lugar halimbawa nakaraan yata parang kami, di lahat po ng retailers mo doon ipatawag nila. O andito yung mga source na kinukunin natin. O pwede ba kayo dito kumuha para makapagtinda rin kayo ng 40 pesos? Nang sa gano'n, lahat kayo may 40 pesos. Yung mga mamimili natin, hindi sila pipila. Hindi sila mag-aabang. Hindi naman sila magmumukhang kawawa na mag-aantay dahil doon sa ilang piso na madi-discount nila. Kasi kung lahat ng retailer na magbibenta ng 40 pesos, matutuwa sila kahit anong oras yung pumunta ng palengke. May mabibili kang 40 pesos. Sir, banggitin ko lang po, yung mga middleman na po nito, sabi po kasi sa mga ilang reports, masyado nang marami yung mga middleman or yung dinadaanan. Hindi po ba pamahalaan yung dapat nangangasiwa dito kasi sila yung nagbibigay ng permit o sila yung pumapayag na pumasok yung mga middleman nito dito sa value chain na binabanggit nga po nito. Hindi po ba gobyerno yung dapat mga siwa dito sa pagpapapasok ng mga middleman na ito? Mula nga po nung nag-open trade tayo, nawala na nga po yung regulatory power ng pagdat kung mahawak nga po yung NFA. So nung nag-open trade po tayo, nagkanya-kanya. Ang mga nasa rice industry, ang retailer, kanya-kanyang tag, price, kanya-kanyang kulay, kanya-kanyang nakalagay kung ano-ano. And then yung mga wholesalers naman natin, syempre nagbebenta rin po yan. Hindi natin alam kung saan sila nagbebenta, kung paano na. And then yung importers naman natin, syempre nagpaparating sila doon sa gusto nila at kung saan sila meron din namang kausap din ng mga buyers. Sa tingin ko, isa pa is ma-regulate natin yan at makapagbigay din, makatulong din yung mga importers, wholesaler, na parang magtulungan o importer, ito bibigay namin sa wholesaler, ito yung kita.
ito yung kita mo rin, and then kailangan sa market meron ganitong presyo. Parang gano'n yung gusto natin makita doon eh. Parang meron tayong transparency o traceability. Binenta halimbawa ng 33 ni o 36 kasi kung dapat rin landed. Binenta halimbawa ng 36 na importer. Binenta naman halimbawa ng 38 ni wholesaler. So, dapat 38, makikita sa market yung 42 pesos. Parang gano'n. At kung saan mo yung binenta, saan mo pinadaan yan, dapat meron tayong traceability. So yung siguro isang nakikita kong, although mahirap gawin, pero isa lang yung sa pwede natin magawa para maayos po natin lahat. Kasi kung hindi, wala tayong mapag-tetracean. Kasi si customs na tetrace niya yung pumapasok, ilan, at gaano karami to, magkano binabayaran buwis. Eh pagdating naman sa importer, papunta na sa mga wholesalers, medyo sabog na yon. Lalo na from wholesalers going to retailers, hindi na natin alam. Di po ba? Sir, marami po kayong punto no, na na-raise sa panayam na to. Pero ano po yung pinakapanawagan natin dito sa buong issue na ito? Lalo na po sa bilang kinatawa ng mga retailer. Unang-una, salamat sa inyong paanyaya. Ang nakita ko rito na punto is yung positive side. Minsan kasi pag walang problema, hindi natin naiisip kung ano yung dapat gawin. So tingin ko it's a wake-up call sa gobyerno natin, sa supply and value chain natin, sa rice industry, ang importers, ang wholesalers, ang retailers, na huwag tayo magturuan. Huwag tayo magbatuhan ng puti kasi lahat tayo involved dito. So mas maganda siguro yung solution ang hanapin natin. Diba? Kaysa magbatuhan ng putik, magsisihan, everything, yung record naman hindi magsisinungaling. So mula dyan, saan kumukuha ang retailer, saan kumukuha din ang wholesaler, saan magkano ang puunan ng importer. So, tingnan natin yung ganong angulo. So, tingin ko, ang best dito is yung pagkakaroon ng coordination through DA. Andiyan naman si Secretary Kiko, alam naman natin na ina-address niya ang problema sa kasulukuyan. So, from there siguro magkaroon ng smooth relationship yung mga nasa rice industry natin. At syempre, huwag natin makalimutan yung magkasaka natin. Kasi lahat ng pinag-uusapan natin dito, tumatampa ito sa ating local production. Kung mananatili na lalaki at lolobo yung ating inaangkat na bigas, lahat ng paglaki po niyan, sa kabaligtaran po niyan, ito po yung pinapasa naman ng ating mga local na mga magkasaka sa kanayunan. So kung pagpapatuloy po ito na magpapatuloy, lalong magkakaroon po tayo ng problema sa ating rice sufficiency. So tingin ko, yung solution po na to, meron po tayong quick solution, meron tayong mid solution, at then long-term solution. Yung ating pong mga makasaka sa kanayunan is nangangailangan talaga ng tulong. Andiyan naman ng gobyerno at maa-address naman po yan. Kasi habang lumalaki yung ating inaangkat, nahihirapan po yung ating mga makasaka mag-compete. Di po ba? So, isa sa nakikita ko, kumbaga, itong nangyayari na po na to, it's a wake-up call. Tingin ko magtulong-tulong po. Yun po yung sagot dito eh. Magtulong-tulong, wag tayo magturuan. Siguro, andyan naman ng gobyerno para i-correct tayo lahat at sumunod ano ba yung dapat na regulasyon. Nang sa ganun, maging maayos po ang lahat. Siyempre po, ang mga kababayan natin, mga consumers natin, ang higit na nakikinabang po dito. Maraming salamat po. Alright, Sir Orly. Last question lang po. Nabanggit nyo na nga po na ngayong nabuksan itong issue na to, nakita rin po natin na proactive yung Quinta Committee at ating mga kongresista na talagang alamin o usisain kung ano po yung nangyayari sa likod talaga ng issue na ito. Pero sa tingin po ninyo, makakaasa po ba ang ating mga consumer na may paggalaw na ng presyo ng bigas? Kung hindi man sa immediate future, pero eventually, mararamdaman na po ba ng ating mga consumer itong paggalaw at pagbaba sa presyo ng bigas? Sa tingin ko kasi pumapasok naman na yung mga ano natin dito. Kaya lang, syempre, yun na nga, babalik tayo dun sa data natin, mahintayan din natin yung mga importers natin na mag-import ng mababang presyo at quality, yung well-made rice na 25%, yung mga broken, at saan ito dapat pumapasok. Kasi baka mamaya sa LCR lang pumapasok yan. Sa LCR lang pala merong mura. Paano yung mga karating natin na Luzon, Visayas, Mindanao?
marami tayong port of entry ng bigas. Sa tingin ko, mapag-usapan yan by region, di ba? Para hindi lang mga kababayan natin sa Maynila ang masaya, yung Luzon, Visayas, Mindanao natin, makakabili. Kung ano nangyayari sa Luzon, mangyayari rin dapat sa Visayas at Mindanao. Para lahat po ay patas at makabili po sila ng bigas po na sa tamang presyo. Reasonabling presyo dapat nila mabili. Alright. Sir Orly, maraming salamat po sa inyong oras. Marami po tayong natutunan at nakita po natin ang panig ng mga retailers na malapit sa mga consumer. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din po. And that has been Mr. Orly Manuntag, tagapagsalita ng Grains Retailers Confederation of the Philippines. Magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya.